The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. TMTD nagsagawa ng impact assessment para sa RCEF training courses. Nagsagawa ang TMTD ng series of activities bilang bahagi ng impact assessment para sa mga pagsasanay sa ilalim ng RCEF Mechanization Program.
Kasunod ng mga lectures at workshops na inorganisa para sa mga staff, nagsagawa ng interviews ang TMTD sa mga trainees mula Nueva Ecija upang tuklasin ang epekto ng mga extension activities sa kanila. Ang mga resulta ng assessment ay magsisilbing gabay sa pagpapabuti ng mga susunod na pagsasanay ng programa. 2 batches ng technical briefing isinagawa. 2 batches ng technical briefing para sa paggamit at maintenance ng makinaryang RCEF ang isinagawa ng TMTD noong August 28 at 29. Ito ay kasunod ng machinery distributions na isinagawa para sa mga RCEF beneficiaries mula Regions 1 at 3. Central Luzon tumanggap ng unang batch ng makinarya mula sa RCEF 2.0. Formal lang iginawad sa 194 Farmers Cooperatives and Associations o FCAs at Local Government Units o LGUs sa Central Luzon Region ang mga makinaryang pansaka mula sa ikalawang yugto ng RCEF Mechanization Program. Sa pangunguna ng PhilMech, tinanggap ng mga benepisyaryo ang 2 units ng 4-wheel drive tractor at 20 units ng combine harvester nitong August 29. Ang mga ito ay bahagi lamang ng 228 units ng makinaryang nakatakdang ipamahagi sa buong rehiyon ngayong 2025. RCEF MOA signing, idinaos sa Luzon at Visayas. Idinaos sa iba't ibang probinsya ng Luzon at Visayas ang Memorandum of Agreement o MOA signing para sa RCEF Mechanization Component noong August 18 hanggang 22, August 27 at 28. Naisagawa ito sa lahat ng probinsya sa Region 1 at 3 sa Luzon. Samantala, kabilang naman sa pinagdausan ng aktibidad sa Visayas ang probinsya ng Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Northern at Western Samar. Ang RCEF MOA signing ay nagpapakita ng sama-samang kooperasyon ng PhilMech, mga samahan at mga local government units tungo sa layuning mataas na ani at kita. PhilMech dumalo sa National Assembly of Provincial Agriculture Offices. Dumalo ang PhilMech sa National Assembly of Provincial Agriculture Offices patungkol sa implementasyon ng RCEF noong August 28 sa DA Philrice Central Experiment Station. Tinalakay ng ahensya ang mga updates at bagong implementing guidelines para sa ikalawang phase ng RCEF mechanization. Gayon din ang tungkulin ng local government units sa pagpapatupad nito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, disclaimer lang partner kasi wala daw tayong audio kanina sa ating mga greetings. Ayan, so sige, simulan muna natin ulit ang ating mga greetings. Ayan, binabati po muli namin sina Director 4, Junicio G. Alvendia, Director po ng PhilMech, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Ayan, at binabati din po namin ang ating mga section head ng ACD sa STEEP, si Sir Jet Molek Subaba, ang section head po, ng STEEDS, si Ma'am Bess G.S. Magararo. At syempre, ang ating mga empleyado na naririto po at nakikinig sa atin ngayon live via Radio Agri. Ayan, so yun po ang mga impormasyon hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMech o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmech.gov.ph. Ayan, i-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM o mag-message po sa kanilang text hotline na 0962-119-009
7445. Ayan. At please do like and share din po yung bagong Facebook page ng RCEF Mechanization Program po ng PhilMec. Ayan. So, ngayong episode ay makakasama po natin sa ating pre-recorded interview si Sir Andres L. De La Cruz Jr., ang head ng Field Operations and Monitoring Division or ang RCEF PMO mula po sa ahensya ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa kung ano nga ba ang role ng PhilRice bilang suporta sa mga gawain ng RCEF. Ayan, so sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang naging interview namin kay Sir Andres sa pre-recorded video po na ito. Ayan, magandang araw po Sir Andres. Good morning. Magandang po, Ma'am Pia, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Agri 90.1. Ayan, Sir, baka may gusto po kayong batiin or i-shout out. Of course, gusto kong batiin yung aming Executive Director, si Dr. Jan C. De Leon, at ang aming Director din ng RCEF PMO, si Dr. Flor de Liza It's Birthday, at lahat ng aming mga kasamaan sa PhilRice na nagtataguyod po ng RCEF Seed Program. At higit sa lahat, Ma'am Pia, yung ating mga magsasaka na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating mga programa. Ayan, so umpisahan na po natin ang ating talakayan. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners and viewers kung ano po ang mahalagang role ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa RCEF program at ano po ang pangunahing layunin nito? Ang Philippine Rice Research Institute po of PhilRice ay isa sa mga 7 na mga ahensya ngayong phase 2 na patuloy na magtataguyod po ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Pangunahin po na mandato ng PhilRice ang pangunahan po yung tinatawag nating seed program o ito po yung pamamahagi ng certified seed sa ating mga magsasaka. Yan. Ang PhilRice po ay binigyan ng pagkakataon para mag-develop, mag-propagate, mag-promote at mag-distribute ng mga inbred na certified seed under po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund programs. Ayan, para po mag-proceed po sa ating ikalawang katanungan, gaano naman po kahalaga ang inbred seeds na ipinapamahagi ng PhilRice para sa ating mga magsasaka? Ayan. Ang seed program po, sabi nga po nila karamihan ng ating mga magsasaka, napaka-limit na ating marinigan po. You reap what you sow. Yan. Aanihin mo kung anong itinanim mo. Kaya pangunahin po na itinataguyod po ng RCEF Seed Program ang magbigay ng dekalidad o high quality inbred seeds sa ating mga magsasaka. Alam naman natin na ang paggamit ng mga dekalidad o high quality seeds ay makapagbibigay ito ng mas mataas na ani kumpara doon sa mga karaniwan na ginagamit ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga tinatawag nating mga home saved seeds o yung mga paulit-ulit lang po na ginagamit ng mga magsasaka. Kapag ginamit natin itong mga dekalidad na binhi, makakapagbigay ito ng nasa 10 hanggang 15% na karagdagang ani ng ating mga magsasaka. Bali sir, ilang magsasaka na po ang nakinabang sa programang ito mula nang magsimula ito noong 2019? Ilang probinsya rin po ang sakop ng programa ng Phase 1? May nadagdag ba sir nitong Phase 2 po? Ma'am Pia, yung sa programa po, nag-umpisa po yung ating RCEF Phase 1 noong 2018, kasama po yung PhilMec po dyan, na-cover na po natin. Actually, from dry season po ng 2020 hanggang dry season po ng 2025 ay nasa higit 2 million pagsasaka na po yung nakinabang o naka-receive ng mga inbred na certified seeds na sa loob po ng 78 na probinsya ng bansa natin. So itong mga 2 million na mga magsasaka na ito ay naka-receive ng nasa mahigit 20 milyon sako mula po nag-umpisa ang RCEF hanggang sa kasalukuyang season po. Ito ay may coverage po tayo na halos 1.5 to 1.9 million hectares every season. Sila po yung natadamnan ng mga ipinapamigay po natin mga inbred seeds sa loob po ng 1,411 na mga syudad at mga bayan.
Sir, follow-up question lang po dun sa question number 2 natin, no? Maaari po bang mamili yung mga SCA natin or yung mga magsasaka kung ano pong uri ng seeds or binhi yung nais nilang matanggap? Tama po yung tanong niyo, ma'am, no? Actually, yung ating mga certified seed na pinamamigay ay mayroon tayong mga iba't ibang variety rinoproduce. So, ang pagpili po at yung production po actually ng mga certified seed ay kinokontrata natin sa mga accredited na mga seed growers sa pamamagitan ng kanilang mga kooperatiba. So mayroon tayong tinatawag na tatlo actually na national recommended varieties at mayroon tayong 2 recommended varieties sa mga regions. So sa mga 5 variety na ito na pinoproduce at pinapamigay natin, pwede pong mamili sa 5 ito yung mga magsasaka sa bawat panahon po ng distribution. Ito po yung kanilang pamimilian. Yun, thank you so much po, sir. Ayan, bali, dadako na po tayo sa ika-4 na katanungan. Ayan. Paano naman po, sir, namimigay ng binhi ang PhilRice sa ilalim po ng RCEP Seed Program? Ayan. Ano po ang proseso at para po sa mga hindi pa nakakuha ng mga binhi, ganyan, paano po ang application at ano po yung mga requirements? Yung distribution po ng ating binhi ay mayroon tayong 2 proseso under po sa seed program. Una po yung ating karaniwang ginagamit, ito yung pagdidistribute sa ng ating mga partners o mga katuwang ng mga local government units sa pamamagitan po ng kanilang Municipal Agriculture Office. So, ang ginagawa po natin, nag-allocate po tayo sa bawat munisipyo ng kanilang mga binhi. For example, sa Gimba, magbibigay tayo ng say 1,000 bags sa munisipyo ng Gimba. I-deliver po natin yan base po sa request ng ating mga LGU kung kailan mag-uumpisa yung taniman ng pagsasaka. At kapag na-receive na po ng ating mga LGU yung kanilang allocation, sila po yung magsiset ng schedule ng distribution sa kanilang mga magsasaka. So yung kanilang mga Farmers Association, yung kanilang mga IAs ay pagsasabihan na po sila ng kanilang mga schedule para po sa specific na araw ng pagtanggap ng bawat magsasaka. Yun po yung karaniwan na ginagamit natin na paraan ng distribution ng ating mga certified seeds. Ayan, mga karadyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang mga impormasyon na ito. Huwag po muna kayong aalis at itutuloy po natin mamaya ang naging interview natin kay Sir Andres from PhilRice. Ayan, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita po sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan,
or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, Filmex, CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma, or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio, or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City,
or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focus at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron po tayong mga concerns. Bago po tayo magpatuloy, ay magbasa po muna tayo muli ng comments at pagbati mula sa ating live viewers. Ayan, para po sa mga nag-comment sa RCEF Extension Program. Ayan, good morning po kay Sir Rolly Fernando watching from Herona, Tarlac. Ayan, mula naman sa RCEF Extension Program. Ayan, watching po from Posurubio, Pangasinan, si Sir Dong Castillo Alvendia. Ayan. Good morning din po kay Sir Rogelio Castillo. Ayan. Happy watching po. Yes, good morning po. Mula naman po sa Facebook page ng Radyo Agri, watching from San Antonio, Zambales, si Sir Arthur Domingo. Ayan. So, atin po muling panoorin at pakinggan ang pre-recorded interview natin kay Sir Andres patungkol pa rin po sa impormasyon tungkol sa role ng PhilRice bilang suporta sa mga gawain ng RCEF. Ayan. Ayan, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan kasama si Sir Andres. Ano naman po, sir, yung binhi ipadala system? Ayan. Paano po ito makakatulong sa ating mga magsasaka at sa maayos po na distribution ng binhi? Okay po. Actually po, ma'am, yung ibinhi padala ay isang sistema na ginagamit po ng PhilRice, binuo po ng PhilRice bilang tugon po doon sa mga nakikita nating mga maliliit na suliranin pagdating ng distribution. So, nakita kasi natin na ang ating mga partners, mga local government unit ay napakarami po talagang mga ginagawa kasi hindi lang naman po RCEF yung kanilang trinatrabaho. Marami pa pong mga banner programs na sila din yung gumagawa nito at napakalimitado din ng ating mga staff sa mga municipal agriculture office. Kaya ngayon po, tinignan natin kung paano natin matutulungan itong ating mga partner LGUs para mas mapabilis yung distribution po ng binhi. Isa din kasi sa na-capture nating mga feedback mula sa ating mga magsasaka, sa ating mga beneficiaryo ay medyo nadidelay yung distribution ating mga seeds kung minsan dahil nga po sa ganung mga kakulangan ng mga empleyado sa ating mga munisipyo o kaparami pang mga bagay. Kaya ngayon po, ang ibinhi padala ay binuo po natin para makatugon sa specific na problema na ito. Ang ibinhi padala ay isang tematikong pag-distribute, digital-based po ang distribution. Kapartner po yung ating mga contracted na mga seed co-ops, seed grower cooperatives and association at ang mga farmers association. So nag-identify po tayo, ma'am, ng mga specific na grupo ng mga magsasaka. Halimbawa, may tayong isang IA sa Muñoz at mayroon sila 200 na members at mayroong 500 hectare. So mag-aalat po tayo dyan ng 1,000 bags. Say, may dalawang sako kasi sa isang hektarya ang makukuha ng ating mga magsasaka. Ipipreregister po natin, kukunin natin yung kanilang mga detalye at yung kanilang commitment na makikipag-participate sa ating programa. At kapag na-register na natin sila, mag-schedule tayo ng specific na araw at i-deliver na mismo sa lugar nila yung seed at ang mag-execute na po doon ay ang ating mga seed grower cooperatives. Ang magre-receive naman ay miyembro ng mga FCA. So ganun na po siya kabilis. Although mayroon pa tayong coordination sa ating mga local government unit, hindi naman natin tinatanggal yung ating connection, yung ating courtesy sa ating mga local government unit kasi sila pa rin yung may jurisdiction kumbaga doon sa mga local. Ayun, mas napapabilis po talaga yung pagdidistribute ng mga binhi na, sir, pagka may binhi ipadala system. Ayan. Kasi at saka napakarami po kasi mga association kumpara sa government unit na
bayan ay isa lang, pero yung ating mga FCAs ay napakarami po sa bawat bayan. Lalo na sir yung malalayong province, no? Kailangan talaga nilang gumamit ng padala system. Opo. Mas napabilis. Sir, kamusta po ang naging epekto ng paggamit ng certified seeds sa ani at kita ng ating mga magsasaka? Pwede po ba kayo, sir, mag-share ng success stories ng mga magsasaka na talagang nakinabang mula sa programang ito? Actually, ma'am, doon sa Facebook page din ng DA PhilRice at sa mga RCEP Seed Program Facebook page ay nagpo-post kami doon ng mga success story ng mga individual farmer. Pero ang babanggitin ko na lang po dito sa ating programa dito sa Radyo Agri ay yung ating datos na nakalap po sa pamamagitan ng ating monitoring and evaluation group ng RCEP program na pinangungunahan po ng ating Socio-Economics Division ng PhilRice. Kung titignan po natin kasi yung baseline data natin bago po nag-umpisa ang RCEP Seed Program noong 2019 wet season, kapag during wet season, ang baseline po natin ay mayroon lamang tayong 3.69 metric tonelada ani ng ating mga magsasaka bago nag-umpisa yung RCEP o bago nag-umpisa yung distribution ng ating mga certified seeds sa kanila. Pero yung datos natin na yung 2024 wet season ay nasa 4.03 tons na. So, ibig sabihin, medyo malaki na po yung itinaas din ating mga magsasaka. Although yung inaasam-asam natin na 5 tons sana na ani ay hindi pa natin na-achieve sa ngayon, ay nasa proseso na po tayo doon. Kasi kung titignan natin yung datos ng yield ng ating mga magsasaka, ay pataas po ng pataas. Lalong-lalo na pag panahon po ng dry season, kasi ang baseline natin noong 2019 dry season ay nasa 3.63 tons lamang. At ngayong 2024 dry season po ay nasa 4.5 metriko tonelada o higit 1 tonelada po yung itinaas ng ating mga certified seed user under sa RCEP Seed Program. So ito na po yung ating nakikitang impact o epekto ng ating programa sa ating mga magsasaka. Na-achieve din po natin ito, sir, dahil sa walang sawang pagtulong sa ating mga magsasaka, lalo na po sa pagdidistribute ng mga seeds natin. At mas pinabilis pa nga po ito ng ipadala system na kahit nasa ang lugar o ilang FCA pa yan ay siguradong lahat po ay mabibigyan. Lahat may access. So, ayun, bukod sir sa libreng binhi po na ipinapamahagi ng PhilRice, may iba pa po bang suportang ibinibigay yung ahensya ninyo or ng PhilRice para masiguradong masulit ng mga magsasaka ang kanilang ani? Ayan. Bukod ay actually ma'am yung ating seed program, RCEP Seed Program, ang pangunahin po dyan na talaga na project po natin ay yung distribution ng certified seed sa ating mga magsasaka. Pero under that po, na main project po natin o key output natin ay mayroon tayong mga proyekto in support sa seed distribution. Mayroon tayong, for example, yung ating mga project like Palay Sikatan. Siguro sa mga susunod ay isa ito sa mga itapik din natin kasi medyo malaking project din ito na maganda rin may relay sa ating mga magsasaka. Ito kasi yung Palay Sikatan ay ito yung technology demonstration ng mga rice farming techniques o technologies. Lalong-lalo na pa, ito kasi in partnership with PhilMec dahil ang ginagamit po natin yan na dinedemo ay yung mga machineries po under ng mechanization program. So, kasama po yung mechanization, yung 40 kg seeding rate, yung ating -1 element technique, at iba't iba pang mga technology ang dinedemonstrate natin sa 50 hectare demonstration site na mayroong 25 sites across country. So napakarami na din natin mga magsasaka ang naging aware sa mga technologies sa pamamagitan ng mga technology demonstration trials na ipinapakita natin in support sa seed
program. At marami pa pong mga program under nito, gaya po na -1 element technique at marami pa. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga magsasaka tungkol sa kahalagahan ng paggamit po ng high quality seeds? Ayan. So sa ating pong mga magsasaka, yung mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating Radyo Agri, ay sana po ay lalo pa natin ma-appreciate yung paggamit ng mga certified seed. Kasi based din po sa datos na nakalap po ng ating monitoring and evaluation, ay nasa 82% pa lang yung adoption ng ating certified seed. At sana po mapaabot natin na lahat sana ng mga magsasaka ay 100% ay certified seed na yung kanilang mga gagamitin. Dahil alam po natin yung paggamit na ito, nabanggit po na kanina ng unahan, ay makakatulong ito para masiguro natin na mas magiging dekalidad yung ating produkto at mas mataas yung ating ani. Ayan, at yan po ang mga kaalaman mula kay Sir Andres na sigurado naman pong makakatulong sa ating mga magsasaka. Ayan. Pero bago po ang lahat, wag po muna tayong aalis at panoorin po muna natin ang boses ng magsasaka. Kami po ay taga Farmers Alternative Self-Reliance Multipurpose Cooperative dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang kooperatiba namin ay na-form siya 1992. Yung mga farmer dito sa community namin noon, wala kaming mga machinery equipment para sa sakahan. Wala kaming mga technology talaga sa farm. Until such time na nakatanggap kami ng mga ayuda o assistance galing sa government. Ito po mga financial or equipment or machineries. So, nang dumating ng mga panahon na yun, yung mga farmer natin, adapt sila ng mga bagong technologies, mga equipment sa farm, medyo na-minimize yung labor cost, yung lahat-lahat, no? Tanggap namin sa RCF ay farm tractor, seeder, floating tiller, rice combine harvester. Napadali niya ang pag-ani. Kasi kung manual siya, kung tao-tao lang, yung 1 hectare mo ay isang araw di pa yung tapos. While sa harvester, mataas na yung half day. Tapos na, nakasako na yung mga palay mo. Gusto natin na mapalawak natin yung informasyon, ang kaalaman ng mga farmer natin na dapat mag-mechanize na para ma-inganyo natin yung mga youth natin na pumalik kayo sa farm. Sino na ngayon ang mag-feed sa mga tao kung wala na mag-farm? Pasalamaton ko nga tagaan mig mga inaba o project nga among magamit maka-income ang co-op ng farmers, maka-income gyud og mas dako-dako sayang natikad nga mga luna. Mao gyud po'y buhaton nga ang farmers ilang tabangan. Kayo po lahat na nagbigay sa amin ay natouch ninyo yung buhay ng mga farmer natin. Napataas ninyo yung kaalaman namin. Sana ay tuloy-tuloy para mabenepisyohan natin yung ating lahat, yung country, yung farmer natin. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Agusan del Sur. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. Thank you so much din po kay Sir Andres sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Seed Program ng PhilRice para po sa ating mga listeners at viewers. Ayan. At dito po nagtatapos ang episode natin tungkol sa role ng PhilRice sa RCEF.
And maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok sa Usapang RCEF, maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.